Dito sa ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pangbabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Yan. Siguro ko lang na walang maririnig na music na galing sa labas kasi lakas na music ni Divine doon, no? Kasi siguro ko lang no na hindi nahihigop yung music ni Divine. Natutulog si Divine sa labas kasi lakas na music, no? Actually, naririnig sa loob ng studio ang kanyang music. Kaya siniguro ko lang na hindi marinig. Yan, hindi naman marinig, no? So, proceed na po tayo sa ating topic ngayong ano na ito. Ngayong hapon na ito. Ito patungkol to sa post ulit ni Jericho Valdez. Kung saan kanyang ipinalilitaw sa kanyang post na ipinagbabawal daw ni Jesus ang pagkain ng baboy. Di ko nabasa sa Biblia yan eh. Ha? Di ko nabasa sa Biblia ang sinasabi niyan na ipinagbabawal daw ni Jesus ang pagkain ng baboy. Actually, walang sinasabi sa Bagong Tipan na bawal kumain ng baboy. Kahit sa ang talata sa Bagong Tipan, hindi mo nabasa yun, kaya walang sinabi si Jesus na ganun. Di ko alam kung saan to kumukuha ng lakas ng loob magsalita na sinasabi si Jesus ang nagbabawal. Ay, ito pakita ko sa inyo. Tingnan mo yung kanyang caption sa kanyang video. Bakit ipinagbabawal ni Jesus ang pagkain ng baboy? Ang pinagbabawal. Kailan nangyari yun? Ha? Dati akong Seventh-day Adventist pero wala akong naalala na may tinuro sa akin ng Seventh-day Adventist na ipinagbabawal yan ni Jesus. Ano ba naman to? Ang alam ko, ang turo ng Seventh-day Adventist dyan na nagbabawal si Jehovah. Si Jehovah. Oh, yan tanong, si Jehovah ba ay si Jesus? Tanungin niyo yung mga pastor kung sino si Jehovah. Huh? Kung yan ba ay si Jesus, no? Kasi ito, may pagkabinabai yata to. Yung sige, pakinggan natin yung kanyang sinasabi sa naturang video at ating bigyan ng ating komentaryo. Bakit hindi kumakain ng baboy ang mga Seventh-day Adventists? Hindi sila kumakain ng baboy kasi yun ang turo sa kanila ng kanilang pastor. Ha? Dahil kung hindi sila tinuruan ng pastor, hindi sila makakaroon ng ideya. Kaya ang pastor ang reason, ba't sila hindi kumakain ng baboy? Tuloy. Dahil unang-una, wala namang turo sa New Testament na bawal kainin ng baboy. Kaya, ating ituloy. Answer, dahil hindi kumain ng baboy si Jesus. Hindi kumain ng baboy si Paul, si Peter in the New Covenant. Yan tanong, meron ba kayo nabasa na si Jesus ay kumain ng baka? Bakit ang mga Seventh-day Adventist kumakain ng baka? Oh, bakit ang Seventh-day Adventist kumakain ng manok? May nabasa ba kayo na ang mga apostol kumain ng manok? Oh, sige. Oh, meron ba kayo nabasa ng ganon? Wala naman ah. Oh, meron ba kayo nabasa na mga apostol kumain ng spaghetti? Eh bakit ang mga SDA malakas kumain ng spaghetti? Ha? Wait lang. Umiyak na naman si Divine. Putahan ko muna. Wait lang, saglit lang.
Yun, nagising si Divine. So, ito kasi, pag naramdaman niya, wala yung papa niya sa tabi niya, biglang babangon. No? Eh, lang mo magagawa ito, kundi ang yumakap lang sa akin, dahil ayaw niyang iwan siya ni papa niya. Hindi naman ako maalis, ah. Tutulong ko sa kabila. Okay, di magpatuloy. No? Bakit ang mga SDA malakas kumain ng french fries? Wala naman sa Biblia ang mga apostol kumain ng french fries. Diba kunwari ito eh. Hindi sila kumakain ng baboy. Kasi si Jesus ay hindi kumain ng baboy. Ay, ganun ba yun? Ba't kayo kumakain ng spaghetti? Oh, ba't kayo kumakain ng manok? Oh, yeah, manok. Pero ba kayo nabasa? Si Jesus, mga apostol, kumain ng manok. Wala naman ah. So, kunwari itong taong ito, si Jericho Valdez. Tuloy natin. Ang baboy, camel, aso, pusa, at ang mga unclean animals sa Biblia, they all practice coprophagia. Yan. They all practice coprophagia. Saan kayo nakakita na ano yung meaning ng coprophagia? Pakinggan natin. Coprophagia is the habit of these animals eating excrement. Kinakain nila yung sarili nilang dumi. Yan. Kinakain nila yung sarili nilang dumi. Sabi niya, pati aso, pusa. Saan mo nakita ang pusa kung kinain ng dumi niya? Ha? Saan nyo nakita yung aso kinain niya yung sarili niyang dumi? Wala akong nakitang ganun eh. Sarili niyang dumi? Kinain niya? Sino nga talaga itong taong ito? Yung pusa. Tingnan mo ha, meron ba kayong alagang pusa sa bahay? Ano ba alagang pusa sa bahay? Oh. Yung alagang pusa nyo ba sa bahay, kapag yun ba tumae doon sa tabi, yung kanya ba niyang, yung kanyang dinumi ba niya is kakainin ba niya o tatakpan niya? Ngayon, what if yung dumi niya hindi niya matakpan kasi doon sa tiles na nag-poop yung pusa mo? Anong gagawin mo? Ingungod-ngod mo yung mukha niya sa poop niya. Tanong, kakainin ba niya? Hindi. Kasi bilang parusa, bilang disciplinary action sa mga pusa, para wag nang mag-poop doon sa sala, kailangan ingud-ngud mo yung mukha niya doon sa kanyang sariling poop. Pag ginudngud mo yung mukha niya sa kanyang sariling poop, kakainin ba niya? Wala akong nakita pusang gumagawa nun eh. Itong sinasabi nitong Jericho Valdez, this is out of ignorance. To the point. You're talking out of ignorance, Jericho Valdez. Kasi hindi kumain si Jesus. Kunwari pa to. And these animals are practicing coprophagia. Ano yung coprophagia? Eating excrement. Kinakain yung kanilang dumi. Hoy, wala pa akong nakita ni isa sa mga pusa ko rito kinain ng sarili niyang dumi. Hoy! So talaga. Wait lang muna, lagyan ko muna si Divine doon. Kasi mahirap magsalita eh. Yan. So, ito ay isang bunga lamang ng kanyang kaignorantehan. Sana, before ka sana magsalita, nag-research ka muna sa bawat pinagsasabi mo. Yan ang problema dito eh. No?
ipinagbabawal ni Jesus. Saan mo nabasa yun? Alam mo, naalala ko, si Jesus nag-uutos sa New Testament. Doon ko nabasa na si Jesus nag-uutos sa New Testament. Meron ba kayong nabasa sa New Testament, sinabi ni Jesus, hoy, huwag kayong kumain ng baboy? Ha? May naalala ba kayong sinabi ganun si Jesus? Hindi. Ang naalala ko, si Jesus, bago siya umakyat sa langit, kinausap niya muna ang kanyang mga apostol doon sa Galilea. Yan. Pag sila yung nag-uusap, kanyang ipinagkatiwala kay Apostol Pedro ang mga tupa o ang mga kaanib ng kanyang iglesia. Then bago siya umakyat doon sa langit, bago siya itinaas doon sa langit, may sinabi si Kristo dito sa Mateo 28:20. Atin basahin yung Mateo 28:20. Ano sinabi ni Kristo? Ano? Ito, pakita natin si screen. Ayan, sabi ni Jesus, turuan ninyo silang sumunod, sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Ano daw ang ituturo sa atin? Lahat ng mga inutos ni Kristo sa kanyang mga alagad. Tanong, meron ba siyang inutos sa kanyang mga alagad? Ipinagbabawal ko ang pagkain ng baboy? Wala akong naalala eh. Sige. Nanonood ba si Jericho Valdez? Iparating ito kay Jericho Valdez, hinahamon ko siya, maglabas siya ng talata sa New Testament na kabilang ang pagbabawal sa pagkain ng baboy na kanyang iniutos sa kanyang mga alagad. At sabi niya rito, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Ano daw? Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Ngayon, ano naman ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 14:37? Sabi ni Apostol Pablo, kung inaakala ninuman na siya ay propeta o mayroong spiritual na kaloob, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. At alin ang isa sa mga isinulat ni Apostol Pablo? Hebreo 13:9. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. Ano daw? Yan ang mga utos na walang pakinabang. Jericho Valdez, yung mga utos na patungkol sa pagkain, walang pakinabang. Bakit walang pakinabang? Kasi hindi naman nakakatulong sa ating kaligtasan. Kumain ka, ligtas ka. Hindi ka kumain, ligtas ka pa rin. Wala naman sinabi dyan na kapag kumain ka, impyerno ka eh. Aba, may iniisip ang SDA. May iniisip siya. Isaiah 66:17. Wait lang muna. Bago ko italon sa Isaiah 66 ito. Meron bang isang sinabi siya Apostol Pablo eh. Sabi niya Apostol Pablo sa Efeso 2:11, 2:11 ba yun? Wait lang ha. 2:21. Sabi ni Apostol Pablo. Ano yun? 2:21 ba yun? Yung sinabi niya na wait lang ha, double check ko lang muna ha. Yung Efeso ba yun? Corinto, Galatia. Wait lang. Ang pagkakalam ko, Efeso yun eh. Double check ko lang muna. Wag. Ayan.
So, itong ating simulan dito sa Efeso. Okay, Efeso muna tayo. Hindi siya sa Efeso. Kumain. Hindi siya sa Efeso. Hahawak. Hindi rin. Sa ating subukan sa Maing Balita Biblia. Okay. Hikap. Kolosas pala yun. Di pala Pilipos. Kolosas 2:21. Eto, sabi. Yan. Ito ha. 2:20. Namatay na kayo nakasama ni Kristo at hindi nasakop ng mga alituntunin ng mundong ito. Sa madaling salita, ng panahong ito, may alituntunin ang mundo. Ano yon? Kung saan ang Kristiyano hindi na nasasakop ng alituntunin ng mundong ito. Ano yon? Bakit pa kayo sumusunod sa mga alituntuning tulad ng huwag hawak nito? Ano daw? Huwag hawak nito. Saan mo nabasa yun? Hindi ba nasa Levitico 11:8? Huwag niyong hahawakan ang mga karkases nila, ang kanilang mga patay na katawan. Hindi ba nasa Levitico 11:8 yun? At Deuteronomio 14:9? Na huwag niyong hahawakan ang mga patay na katawan nila. Huwag hawak nito. Huwag titikim niyan. Di ba huwag pinapakain na sa Levitico 11 yun? Ano pa? Huwag gagalawin yun. Di ba nasa yan? Levitico 11 at Deuteronomio 14 yan? O ngayon, bakit? Ang mga ito'y utos at katuruan lamang ng tao at nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Ano daw? Nauukol sa mga bagay na nauubos kapag ginagamit. Bakit nauubos? Kinakain mo natira, buto na lang. Kapag ginagamit, ibig sabihin, nauubos siya kapag kinakain o ginagamit mo. Paano mo na mga gawin? Kakainin mo yan. Yan. So, si Apostol Pablo mismo nagtuturo, sabi ni Kristo, turuan nyo sila sa lahat ng mga iniutos ko sa inyo. Sinong apostol ang nagsabi, huwag kang kumain ng baboy? Wala. Ano sabi ni Kristo? Turuan nyo sila sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Lahat ng iniutos ni Kristo sa mga apostol, tinuro nila. Sinong apostol ang nagturo, huwag kang kumain ng baboy? No. Sinong apostol nagturo na huwag kang kumain ng baboy? Wala. Alam nyo kung bakit wala? Nananaginip si Jericho Valdez. Yun ang totoo doon. Nananaginip lang tong taong ito. Bakit? Yung tumatakbo sa isip ng Sabadista, Isaiah 66:17. Basahin natin. Tingnan ninyo ha? Isaiah 66:17. Para pagbigyan natin sila. Okay? Sabi ganito. Sinabi ng Panginoon, sama-samang mamamatay ang mga nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Mamamatay silang kumakain ng baboy, daga at iba pang mga pagkain kasuklam-suklam. Sabi nila, tingnan nyo, mamamatay pala yung mga kumakain ng baboy. Teka, hoy. Ang problema sa inyo kasi, pag kayo nagbasa ng Biblia, ina-out of context ninyo. May tinutukoy yun, may pinauukulan ng talata, Tingnan niya, sama-samang mamamatay ang mga nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila
sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Ano raw? Sa halamanan. Sino ang tinutukoy rito? Alam niyo sagot? Sino tinutukoy dyan? Mga Sabadista, nanonood ba kayo? Sino tinutukoy ng talata? Na nagpapakabanal at naglilinis ng mga sarili nila sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Kilala niyo sino mga taong yan? Ang sagot, mga Sabbath keeper din. To the point. Oh. Ano ang sagot dyan? Mga Sabbath keeper din. Sino ang tinutukoy ng Isaiah 66:17? Mga Sabbath keeper yan. Yung nagpapakabanal sa kanilang mga sarili at naglilinis upang sila ay sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa halamanan. Sino ang tinutukoy niyan, mga Sabadista? Mga Sabbath keeper yung mga yan. Gusto niyong malaman? Tawagan niyo ko. To the point. May numero tayo dyan. Tawagan niyo ko ngayon, sabihin niyo. Jando, nasaan ang prueba mo na ang ang tinutukoy ng talatang yan ay mga Sabbath keeper? Baka sakali may tumawag sa atin at maniguro. Pero Jando, hindi ako mapakali. Sagutin mo nga ako. Saan mo nabasa nang tinutukoy ng talatang Isaiah 66:17 ay mga Sabbath keeper? Tingnan natin kung may tatawag pa. Ate, ituloy muna ang naturang video. Kaya yung tissues nila ay marumi at toxic. Mataas ang toxicity ng kanilang tissue at alam ito ni Dr. Jesus. Mataas ang toxicity ng kanilang tissue. Yung baka, di mo natanong? Yung sa baka, di mo natanong? Yung sa manok, hindi mo natanong? I-microscope mo yung manok. Yung katawan ng manok, tinan mo para makita mo. Kunwari itong mga taong ito? Ate ituloy. Ate ituloy, ha? Kaya ito pinagbabawal sa Biblia. Ano? Ano yung pinagbabawal sa Biblia? Mali ka! Ang ipinagbabawal sa mga Israelita, hindi sa Biblia. Sinungaling talaga itong si Jericho Valdez, ano? Ipinagbabawal daw sa Biblia. Wala kang mababasa na ipinagbabawal sa Biblia. To the point. Ang mababasa, ipinagbabawal sa mga Israelita. Walang sinasabing ipinagbabawal sa mga Biblia. Wait lang. Umiyak na naman si Divine. Once again, iyak na naman si Divine.
Yun, binabalik-balikan ko si ano doon. Si Divine sa kabila. Kasi pag napansin niya wala ako, iyak na naman. Yan, yun, binabalik-balikan ko. Okay. So, yun lang. Continue tayo sa ating pinag-usapan ngayon. Tuloy natin. Sa Biblia, ang ipinagbabawal sa Israelita, pwedeng ibigay sa mga hintil. Hindi nyo alam yun? Ate mo na basahin para makita ninyo ano. Deuteronomy 14:21. Sabi ganito. Huwag ninyong kakainin ang anumang hayop na patay na. Maaari ninyo itong ipagbili sa mga dayuhan o ibigay sa mga dayuhang naninirahan sa bayan nyo at kakainin nila ito. Pero huwag kayong kakain ito dahil ibinukod kayo bilang mamayan ng Panginoon na inyong Diyos. Huwag ninyong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Ano daw? Huwag niyong kakainin. Huwag niyong kakainin ang mga hayop na anumang hayop na patay na, huwag niyong kainin. Pero pwedeng ipagbili sa mga dayuhan upang kainin nila. Asan sinasabi niya rito? Bawal sa Bible. Wala. Palya na naman. Pumalya na naman si Jericho Valdez. Palibasa kasi walang alam sa Biblia. And you know what? Until now, hindi pa siya nagre-respond doon sa hamon ko sa kanya. Jericho Valdez, magdialogo tayo sa live. Wala pa siyang response doon. At tinitiyak ko sa inyo, sinisiguro ko, talagang hindi siya lalaban kahit nabasa niya pa yon. Alam niyo kung bakit? Ang totoo, wala talaga siyang alam sa Biblia. Kung tatanungin ko siya, itong ipinagbabawal sa mga Israelita na kainin, bakit pwedeng ipagbili sa mga dayuhan upang kanilang kainin? Bakit? Bakit? Tingnan nyo anong sasagot nila dyan. Tingnan nyo ha. So, yung sinasabi niya ipinagbabawal ng Bible, mali yun. Hindi Bible ang nagbabawal. Wala rin sinasabi sa Bible na ipinagbabawal ito sa Bible. Wala. Bakit? Deuteronomy 14:21. Yung mga pagkain na ipinagbabawal sa mga Israelita, pwedeng ibenta sa mga dayuhan at kanilang kakainin. Pwede pala eh. May sinabi ba ang Diyos dito, parurusahan ng mga dayuhang ito? Dahil binili nila, dahil kinain nila? Wala. Wala sinabing ganyan. Mayroon silang pahintulot na kainin ang mga ipinagbabawal na pagkain sa mga Israelita kung kanilang ibibenta. Yan isang palatandaan na may tanong pala dito. Sino yung naaamoy ko kung wala siya? Malamang demonyo. Malamang demonyo nagpaparamdam. Huwag kalimutan na Master Deceiver ang mga demonyo. Siya baka napapaloko to sa ano. Okay. Ating ituloy. Ang sabi sa 1 Peter 1 verse 15 to 16, it is written, be holy as I am the Lord God is holy. Tama yon. Be holy as I am the Lord your God is holy. Tama yon. At pag kumain ka ba ng baboy, mawawala ang pagkahuli mo?
Mali. Mali. Walang mababasa sa Bible, sa New Testament, na kapag kumain ka ng baboy, mawawalang holiness mo. Wala yun. Wala yun, ha? Tuloy natin. Nung, saan ito sinipi ni Pedro? Leviticus 11:44. Ang Leviticus 11, tungkol ito sa mga malilinis at maruruming mga hayop. Oh, tama. Kung talaga Ayun lang. 11:44. Ang Leviticus 11, tungkol ito sa mga malilinis at maruruming mga hayop. Tama. Yun ay tumutukoy sa mga malilinis at maruruming hayop. Pero, ceremonial law naman. To the point. Oh. Ceremonial law naman. Anong turo ng mga Seventh-day Adventist? Yung ceremonial law, tinapon na yun. Yung ceremonial law, winala na yun. Eh, yung Levitico 11, hindi ba ceremonial law yun? Sabi nila, ano ceremonial law? Wala kang basa. Kung mabasa ko. Diba sa akin, ceremonial law yun. No, this is ceremonial law yun. Ito. Tanya, Levitico 11 at isimulan sa 1. Oh, isimulan sa 1. Tayo ninyo. Then the Lord said to Moses and Aaron, give the following instructions to the Israelites. Saan daw ibibigay ang instruction na ito? Ang mga alituntunin na ito? Ito ay ibibigay sa mga Israelita. Itong alituntunin na ito, itong instructions na ito, ibibigay sa mga Israelita. The animals you may use for food. Include those that have completely divided hooves and chew the cud. Ano pa? You may not, however, eat the animals named here because they either have split hooves or chew the cud, but not both. Oh. So diretso ko na lang sa verse 7. And the pig may not be eaten, for though it has split hooves, it does not chew the cud. You may not eat the meat of these animals or touch their dead bodies. They are ceremonially unclean for you. Ceremonially unclean yan eh. At ating basahin yan sa sa online Bible. At basahin natin ano nakalagay diyan. Anong title niyan? Wait lang. Atin mo na buksan yung ating browser para makita niyo yung babasahin ko. Okay? Tingnan nyo ha. Basahin natin ha. Tingnan ninyo. Levitico 11 tayo. Levitico 11. Anong title niyan? Ceremonially clean and unclean animals. Ano daw yan? Ceremonially clean and unclean animals. Sa madaling salita, yung sinasabi sa Levitico 11 na binasa ni Jericho Valdez ay tumutukoy sa ceremonial law. Law. Bakit? Batas yan eh. Batas yan sa kanila eh. Huwag kayong kumain ng baboy. Ano yan? Ceremonially clean and unclean animals. Sa madaling salita, yung sinasabi niya, yung Levitico 11 ay tumutukoy sa mga hayop na malilinis at marurumi. Tama! Pero ceremonial law naman. Ceremonial law naman. At dahil doon, bagsak, pumalya. Pumalya magagawa natin, di ba? Pumalya. Tuloy natin. Kung talagang nilinis na ni Kristo sa New Covenant ang mga unclean animals, bakit sinisipi pa ito ni Pedro? Kung sipiin ni Pedro, hindi ibig sabihin na hindi nilinis. Kung sinipi ni Pedro yon, hindi ibig sabihin na hindi nilinis. Nagko-conclude ka na mali.
Nag-out of context ka eh. Ano problema sa inyo? Okay, kumakain kami ng baboy, pinapalito nyo, kumakain niya kami ng daga. Mali yun. Hindi porket sinabi ni Pedro, magpakabanal kayo sapagkat ang Panginoon ay banal. Idadami mo yung pagkain, walang kinalaang pagkain doon. Ating balikan sinabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 13:9. Anong sabi ni Apostol Pablo? Sabi niya, so do not, wait lang, ito pala, ito. So do not be attracted by strange new ideas. Your spiritual strength comes from God's special favor, not from ceremonial rules about food. Ano daw? Not from ceremonial rules about food, which don't help those who follow them. Ano daw? Which don't help those who follow them. You are following them. Did it help you? No, it didn't. Mali ka. Hindi siya nakatulong sa'yo. Oh. So, yung sinasabi nito, another busted na naman yan. Straight to the point. Tuloy natin. At bakit sa Book of Revelation, meron pa ring unclean bird sa Revelation 18? Ay! Meron daw unclean birds sa Revelation 18:2. Iyang tanong, yang unclean birds ba na yan? Yan ba'y tumutukoy sa literal na hayop? Basahin natin ang Revelation 18. Kung yan ba'y tumutukoy sa literal na hayop? Ibasa. Nagtuturo. Kasinungalingan naman. Ating basahin. Revelation chapter 18. Anong nakalagay dito? Natin kung literal na hayop ba yan? 18:1. Sabi, pagkatapos nito, nakita kong bumababa mula sa langit ang isang anghel na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaluwalhatian. Sumigaw siya ng malakas, bumagsak na makapangyarihang Babylonia. Ngayon ay kulungan na lamang siya ng mga demonyo. Kulungan na lamang siya ng mga demonyo, ng masasamang espiritu, ng maruruming ibon, at ng maruruming kasuklam-suklam na mga hayop. Sabi niya, bro, kaya nga may kama kasi iba yan eh. Ganun ba? Ibig sabihin ba iba ang demonyo, iba ang masasamang espiritu? Ganun ba? Hindi siya literal na ibon. Kundi yan ay tumutukoy sa mga demonyo. O kumakain ka ba ng demonyo? Sinong tao may papakita niya kumakain ng demonyo? Tingnan mo Hindi naman yan literal. Pag kayo nagbasa ng pag kami nagbasa ng Revelation, ano kayo? Prophetical. Pag aming binasa, sabihin nyo, ginagawa naming literal. Ba't ngayon ito, ginagawa nyo ito literal? Yung Babylonia ba dyan? Yung makapangyarang Babylonia ba dyan? Tumutukoy ba yan sa literal na Babylonia? Yung ano ngayon? Yung Turkey ngayon? Yan ba ang tutukoy na Babylonia dyan? Yung makapangyarang Babylonia, yung Turkey. Sabihin, sa Turkey pala naninirahan pala yung mga demonyo sa mga espiritu, wala sa Pilipinas. Ano ba naman to, Jericho Valdez? Napakahina mo naman, napakahina. Grabe. Tituloy, kunti na lang. To. Be holy as I am holy. Sa Israel lang ba ang pagpapakabanal? Mali!
Sa Israel, doon nagsimula ang pagpapakabanal. But it doesn't mean pag napakabanal ng Kristiyano, huwag ka nang kumain ng baboy. Mali talaga pag ito nagturo. Pag ito nakaharap ko, kulela to eh. Mali talaga ito nagturo. Yung kanyang argument is matatawag natin definite fallacy. Using terms in a biased manner. Ha? Using terms in a biased manner. Naara ba bro? Ayay. Chatte lang. Na ay sked. Padalaon ta na ako si Joseph. Joseph para mo video. Nako, saon man eh. Okay. So, move na ta. Tuloy na natin. No? Sa Israel lang ba ang pagpapakabanal? Yung term pagpapakabanal na ginamit niya dyan, just definite fallacy yan. Ang mga hintil pwedeng magpakabanal kahit kumakain ng baboy, hoy. Ano ka ba? Mali ka talaga. Seventh-day Adventist kasi, kaya mali magturo. Tuloy natin. Maarin din ba nating kadakilaan ng Diyos sa pagkain natin? Yes. Oh, Bakit? tama yun. Maaari natin dakilain ng Diyos sa pagkain natin? Yes. Nadadakila ba ang Diyos pag kumain ka ng baboy? Yes. Bakit? Ang Diyos din gumawa ng baboy eh. Hindi ba? Tingnan mo si Apostol Pablo, kumain siya ng baboy, nagalit ang mga Hudyo. Oh. Kumain si Apostol Pablo ng baboy, nagalit yung mga Hudyo. Oh, baka sabihin mo nila, saan mo naman nabasa yan, Jando? Tawa! Saan ko nabasa yun? Tawag. Yan na. Tawag. Saan ko nabasa yon, tawag. Okay. So, ganito na lamang po muna din. Natawa talaga ako masyado sa post itong marami pa siyang mga post na siya munang targetin ko na aking banatan. Siya munang targetin kong banatan yung mga post niya. Dami niyang post eh. So, try natin bigyan ng pansin. Ito Tagalog naman. Napapatagalog din tayo. Okay. So, dito tayo ngayon sa pagbabasa ng mga comment section natin sa live, no? Wait lang. Na live ako. Wait lang, natin ko muna dito. Kaya hindi umandar yung ating computer. Okay, so proceed na po tayo ngayon sa pagbabasa ng ating mga comment section sa ating live. Wait lang. Dami na pala nanonood na dito. So, tibasahin yung mga comment dito from Ron. Sabi ni Ron da, Oroy, ipapalit man gani ang bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado, unsi paminon yung mga SD, dili karne ang baboy. Kaya, ano yung lang nga, ipapalit ang bisan unsang karne nga gibaligya sa merkado. Ingon sila, ipapalit ang tanang karne diya. Oy, bisan unsa. Mahimo kamong mukaon sa bisan unsang karne gibaligya sa merkado. Makahimo kamo pagkaon sa bisan unsang karne gibaligya sa merkado. Bisag unsang karne. Nya sabay sumpay na atong basahon be. Basahin natin na yung sumpay niya na kanilang binabaloktot eh. Ating basahin yan. Oh. Ayan na, tinan nyo. Oh. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne
at wag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhe. Wag na kayong magtanong pa. Ang problema sa mga SDA, laging nagtatanong. Di basahin to sa ano? Sa Bisaya. Ano yan sa ano? Sa yung 25? Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karning gibaligya sa merkado sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Sa walay pag-agad sa inyong konsensya. Ang sige buhat sa mga SDA, nag-agad siyang konsensya. Baliktad sila pag sila nagturo. Sabi naman ni Roger Cortejo, tanga ka eh. Kung bagong panganak, lahat ng dumi ng kanyang mga anak kinakain, hindi mo yan alam. So, ayan, sabi ni Roger. Ang sabi ni sabi nung sabadistang si Jericho Valdez, kinakain niya ang sarili niyang dumi. Pakinggan natin, tinan mo itong taong ito ha. Nagre-ribat-ribat, di pala naintindihan. O, tinan niya, pakinggan natin ulit sinabi ni Jericho Valdez. Ako pa sabihin tanga nito. Tinan niya, pakinggan niyo ha. Asan ba yun? Ito. They all practice coprophagia. They all practice coprophagia. Coprophagia is the habit of these animals. Coprophagia is the habit of these animals. Eating excrement. Eating excrement. Kinakain nila yung sarili nilang dumi. Kinakain nila yung sarili nilang dumi. Hoy! Laban-laban pa ka di hawak kay Kwan. Kinakain nila sarili nilang dumi. Hoy! Sinong aso ang kumakain ng sarili niyang dumi? Hoy! Taka, nakatabi niya. Roger Cortejo? Ano ba naman to? Siya na nagsabi kinakain nila ang sarili nilang dumi. Ang aso at ang pusa, hindi yan kumakain ng sarili nilang dumi. Hoy! Yan ba naman to? Yan naman to? So, ganyan, no? Then, De Lasa, matod sa mga SDA bro, 31 AD daw umakyat sa langit, tinuod ba na? Dili, oy! Sayop! Ano Si Kristo natawo sa tuig 4 BC. Before Christ siya natawo. Kano kaya natawo naman siya, pag edad ni Kristo og uno, dili na siya before Christ, kaya na naman ang Kristo. Pag edad niyang uno, naan na ang Kristo. Gets niyo? Kung naan na ang Kristo, mag-before Christ lang kagihapon, dili na. Pag edad niyang uno, year of the Lord na to. O Anno Domini. Pag edad niyang uno, dili na before Christ. Nga naman, naan na ang Kristo na edad nag-uno. Pag edad nag-uno, Anno Domini na, 1 AD. 1 Anno Domini. Pag edad nag-30, 30 AD. Pilay edad niya gibunyagan siya ni John the Baptist? 30 AD. Nagsugo siya sa iyang misyon, 30 AD. Niya nagministry man siya tulo ka tuig. So namatay siya sa 33 AD. Nisaka sa langit 33 AD. Pagbubo sa Holy Spirit sa Day of Pentecost 33 AD. Dili 31. Kung 31 gali, mulutaw, nag-edad na siya uno ga before Christ lang gihapon mo. Ha? Nag-edad na lang siya 2 before Christ lang gihapon mo. Murag mulutaw, nga wala mo kahibalo nga naan na siya. Sagot tao ni Jelmar Makarandan.
Sabi ni Gilmar Makarandan, John Mark Bacalares, gusto ka og nindot nga konvo? Sulod kang bro Jando, former SDA debater ni siya. Ala, sulod. Sulod. Problema lang, di sila musulod. Ang Bacalares family, di na musulod sila yung programa. Kaya di mo nila kontrolado. Ilang gusto, ato kung musulod sila ang programa, ilang kung pagag-microphone. Oh. Pangutanon ko ni Bacalares sa mga isyu nga wala ko isgote, nya kaya mo na ko isgote, di ko mo patol, di ko tagdon, kaya mo na ko isgote. Doon naman ito nisulod ko siya hang lagi, pangutanon ko niya about ang tao ka ba sa unggoy. Kapot na ko, ana. Nagisgot ba ko, ana? Ano ko nagisgot, ana? Ano yan mo itong ipangutanan sa kuha? Di ko mo ito bagso ko si Bacalares. Dagan, Shefdi, dagan! Panington bugbog ba? Saro istorya, panington mo. Kay pangutanon ko na asa diri mabasa makini kang Charles Darwin kinsa man daay laing nanudlo nga ang tao gikan sa unggoy. Common sense na lang unta. Unya kay di man kumutubay sa gipangutanan ni Bacalares soko to si John Mark. Ako na John Mark, di ko mutagad. Ato dyo ko sa kuang tuyo gyud, di mo kumutubag. Ari dyo ko sa kung tuyo, pagngan kog microphone nila. See? Namungutan ako nila, murag punog likay-likay. Kausara gyud nakatubag sa kuha si Bacalares og sakto. Unsay tubag sa ni Bacalares sa kuha nga sakto, naigipos si Ray Tabs. Gikan sa mga hitabo sa katapusang panahon, nga ang Adventista yudyoron sa impyerno. Ingon si Alvin Sanchez, tanawara ang Katoliko ang CFD, bakakon kayo. Wala ga ingon si Ellen G. White, ana. Di ako siyang giingnan. Wa ba day ka nakabasa sa inyong libro mga hitabo sa katapusang panahon? Digipos na ko. Ingon din siya, ayaw kong ilara, wala nagsulti si Ellen White, ana. Kunya kung gihatag ang last day events, ang English version, ingon siya, layo na kayo sa grammar. Layo na kayo sa grammar. Di lang may pagkasulti. Kung gibasa ang mga itapos katapusang panahon, gibidyohan ako. Siya Xerox man na. Basta mo na Xerox niya, di mo ito ang tinoon. O sige, mangutan ako ni Bacalares, ha? Tanawon ta, kay tamper mo ko na yung Alvin Sanchez, manangutan natang Bacalares, tamper ba? Siya, pangutan na, makadlok ba day ko? Ano si Alvin Sanchez? Nawag ko ni Bacalares. Bro, paliw ko nakugbasa ng gingon sa mga hitabos katapusang panahon. Kuha siya libro. Asan yan? Ganing bago kalindaan. Ano landaan? Siya kalindaan. Sa may natang pasahan dire. Ano na din sa kuhan? Sa pahina 41. Kanang 160 diha sa mga Katoliko. Nga doon na hilabihan ka matinud-an ng Kristohanon. Nga nagkinabuhi sa ng kahayag nga nadanag diha kanila. O ang Diyos magabuhat alang kanila. Maduba ni Alvin Sanchez, gituis kuno na ni Ray Tabs. Kaya kung ipakita ang kopya sa mga hitabog sa last day events, yun siya, layo na kuno kay sa grammar. Gitamper kuno, gitamper. Nangutan ako Bacalares. Kani mo gibasa diha? Nga diha sa mga Katoliko. Adunay daghan kahilabihan ka matinud-an ng Kristohanon. Nga nagkinabuhi sa tanang kahayag nga nadanag diha kanila. Ug ang Dios magabuhat alang kanila. Kanay mong gibasa diha, tamper na o dili? Ingon si Bacalares. Di mo ni tamper. Di mo ni tamper. Ingon din ko. Nganong niingon man si Alvin Sanchez nga tamper kuno daw na. Ingon din siya, di ko mo comment. Di ko mo comment. Kung saan ni matangan sa pastor ni, masipyat ang iyang sakop, di man niya badlongon. Mingon na no comment ko diha. Halo kung makita nga na sinungagay mo. To the point. Ha? Hadlok mo makita nga nagsinungagay mo? Ano mo no comment man ka? Kaklaro siya yung istorya, dili na tamper. Ingon si Alvin Sanchez, tamper na.
Pareho, dili. Ha? Oh. Yung si Alvin Sanchez, tampered na sa Katolik. Yung si Bacalares, dili na tampered. Nagsunungagay ang duha. Kung ina si Alvin Sanchez, ang tanaw ka sa live ni Bacalares, siya ang tanaw ko. Nangutanaw ko niya, sa tubag niya, dili na tamper. Sige ni Alvin Sanchez, tamper lagi na. Wala lang masayod si Pastor Bacalares nga tamper ang iyang gibasa. Ano ito bag ni Alvin Sanchez? Nagsinungagay na mo mga sabadistaha mo. To the point. Ha? Nagsinungagay na mo. Oh. Nagsinungagay na mo. Sabi saktuhan ingon si Alvin Sanchez, tamper daw ang libro nga mga hitabo sa katapusang panahon. Yung si Bacalares dili na tamper, kinsa sa duwang bakakon. To the point. Mugyod. Wag mo daganan. Uningon ni Kwan. Ni Amek. Wag mo daganan. Ingon si Carban. Saan tumutukoy ang masasamang espiritu kung ito ay hindi literal? Ayan. Ang masasamang espiritu, demonyo na. Ang ibon, demonyo na. Demonyo yung pasabot dito. Kaya ang Babylonia nga giskutan diha, dili man na literal nga lugar nga Babylonia. Nalimang ka, gipuy-an sa mga demonyo, imong iliteral nga lugar. Okay ra mo? Okay ra mo diya? Murag di mo okay ba? Ingon dire si Kuan, si Teddy Padilla. Dili man ta mukaon og baboy bro. Pork ra. Pork ra. Pork ra may lami. Ano kay baboy? Mudagan man ang baboy. Okay. Sabi dito ni Dean Michael Burungan. Bro, kani man god si Igwite nangamong man god siguro to kay mura gibawalan sa doktor. O giamong po niya iyang mga membro, natanawa sila, nagumod na lang sila sa silang murag baboy. Bawlang, sa inong dan to. Basta si Ellen G. White, nagkaon to silang baboy. Basahan na to. Ellen G. White nagkaog baboy, at ang basahon to sa libro ni Jerry Moon. Ang basahon na sa libro ni Jerry Moon nga si Ellen G. White nagkaon og baboy. Pakita na to. Ate, pakita di mo tamo kung nung dito pakita. Okay, ha? Libro ni Jerry Moon. Tanasan na to. Si Ellen G. White nagkaon og karning baboy. Ara. Okay. Sa kano siya? Adventist Review, April 1999. No. April 22, 1999. Page 9. Anong, sige nga dire. James and Ellen White were still apparently using pork. So daw, James and Ellen White were still apparently using pork. It was not until issues of church organization had been settled in May 1863 that Ellen White received the first comprehensive vision on health reform, which called Adventists to complete abstinence. So, but basabot, si Ellen White, kay 1860 man nagsugod ang Seventh-day Adventist, 1860. Niundang siya kaon, 1863. Sa lagdo nga pagkasulti, first 3 years, human gitukod ang Seventh-day Adventist, nangaon na silang litson, oy. To the point.
Ha? First 3 years, human gitukod ang Seventh-day Adventist, nangaon na sila humba, oy. Straight to the point. Ha, nangaon na sila, litson, baboy, hoy. Straight to the point. Hindi na tumutumo. Nati dokumento. Di mo kumutabig dokumento kung wala ko, di kumutabig bot-bot, kapag nakita dokumento. Muna purpose, nung na referensya. Yung referensya, kaya ron mong storya, dili makalaag bot-bot, na kay referensya. Kung wala kay referensya na, bot-bot yung storya. Okay? Ang mga sabadingding lang naman ang hindi kumain ng baboy, gumawa ng sariling batas. Uy! Nagkuha ang ginis si Bacalares, nag-message si Bacalares. Jelmal Makarandan, bro, adto po kang Chris Bacalares pangutana dito, panghinambog nimo nang wala nakasibo ang mga words. Ha? Ingon diri sa kuan. Si sulod bro, imong pastor nga Bacalares, luoy kaayo sa English. Aliman ka? Sakto ba na pangutan-unta ni Bacalares? Di ko kalimut siya pangutan sa kuha sa una. Asa mabasa sa Biblia miingon si Jesus Christ, I will founder my church. Ha? Ito? I will founder my church? Wala ba din natudluan si Bacalares? Nga mingon galikag I will, ang sunod anang nga word is kuan kanang verb present tense. Ang litan. Atong sampulan. Ako magdula og bola. Basketball. Ako magdula og bola. Akong dulaon bola. Basketball. Kasi tawag sa ako player. Sakto ba mingon ko muuli sa ako kay magdula mirog basketball. Magdula ko rog basketball. Muuli sa ako kay magdula ko rog basketball. Sakto ba nga musulti ko, I will go home because I will play my ball. Or I will play basketball. Tama ba? I will go. Sakto dong I will go. I will in go. Verb present tense. Go. I will go because I will go home because I will play basketball. Sayo pa nyo tayo eh. Ano bang utan na asa mabasa ningon si Kristo, I will founder my church. Wrong grammar na. Nangutan ako ni Richard Thompson. Si Richard Thompson, national debater sa Seventh-day Adventist Church. Nangutan ako niya. Bro, ako'y nakatubang pastor ba? Gipangutan ako sa pastor ba? Asa daw mabasa, I will founder my church. Sakto ba na? Sige ito bang ni Richard Thompson? Kasi I will founder my church. Wrong grammar man na. Wako nagban nga si Pastor Bacalares kaya basig takluban. Si iyang takluban ba iyang dipinsahan. Isud na niya. Ingon lang kung anak ko nakaila SD, iniingon siya. Ipangitaan ko niya, asa lang mabasa, I will founder my church. Sakto na siya. Ingon si Richard Thompson. Di na sakto. Pagkarong grammar bagyod ana. Walang ko ni Saba nga si Pastor nga si Bacalares ang akong gipasabot. Kung kana musulti ko ana, iyang takluban, iyang tabunan. Ano yung akong SD ako nakatubang. SD raman ako nakatubang, kadako niyang sulti nga sayop na, oy, kadako ng grammar na. Okay, ingon diri si Kuan, si Jelmar Macaranda, 9 number sa WhatsApp sa iyang live. O bisa pag dili WhatsApp, bisa pag cellphone number na, pwede cellphone number, pwede WhatsApp. Nakay WhatsApp, nakasagawas, use WhatsApp. Nakas Pilipinas, use your cellphone number. Muring ang akong cellphone. Kasi may na-load diha sa smart, try nyo tawagi gali, wag muring na. Try tawagi gali, ring na siya. Oy,
Ay, teka, wait lang ha. Okay, ay, wait lang. Sama niya ay. Okay, ingon diri si Jingjing Orsal. Good PM bro. Good PM bro. Ang katarungan sa SDA diha, dili pa daw siya SDA moong ningkaon sa pagka SDA na dili na daw siya mukaon. Atagi sab ko ana bo. Please, okay. Sayo bro, dili ingog dili siya SDA. Kanus adi ay gitokod ang Seventh-day Adventist. Ito ipakita, kanus gitokod ang Seventh-day Adventist Church. Alita sa ilahang SDA Church Manual. Alita sa ilahang SDA Church Manual. Kanus gitokod ang Seventh-day Adventist Church. Uy, nawala man ng SDA Church Manual. Punta na akong diri BSP kasi bisig na balito na ako folder. Tungo-tungo na bisig na balito sa folder ha. Adara o? Awara ko din nyo o. Seventh-day Adventist Church Manual. Atong basahon ha. Seventh-day Adventist Church Manual. In fulfillment of the divine plan, the Advent movement began its prophetic journey toward the kingdom in the year 1844. Few in number, often happy, blah, 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 boss. The result was that in 1860, a church name, Seventh-day Adventist, was chosen and a legal body created to hold church property. Ano daw? 1860, nagsugod ang Seventh-day Adventist Church. Kung saan tuiga? 1860. Klaro na ha? Unya, unsa man siyang tuiga, nagkaon og baboy aw ni undang og kaog karning baboy. Unsa siyang tuiga ni undang kaog karning baboy atong balikan tong ganina. Dara. 1860 natugod ang Seventh-day Adventist. Niundang siya kaon, it was not until issues of church organizations had been settled in May 1863. Jingjing Orsal, 1863, miundang si Ellen G. White o si James White kaon og lechon baboy. 1863 sila miundang. Klaro na, James and Ellen White were still apparently using pork. It was not until issues of church organization had been settled in May 1863. Nagsugod ng Seventh-day Adventist 1860. Niundang siya kaog baboy 1863. Buot pa sa buot, first 3 years sa SDA na siya, nagkaon pa siyang litson. Dili na binuang ako storya ha, tinuod biya na. Sige ito mo binuang ko. Laro mo na akong gibasa diya. Sige na siya binuang. Ano ko nakuha? Adventist Review, April 22, 1999, page 9. 14 years after the disappointment, James and Ellen White were still using pork. 14 years after that disappointment. Saan disappointment? Tong nasipyat si William Miller. 1844, maabot ang Ginoo. Wala niabot. Ngawa sila, kinapalpak si William Miller. 14 years after ana, nagkaon sila karning baboy. Niundang lang sila kaon on May 1863. Klaro ana? Wala nila, bot-bot nila ha. Okay, nilila ko kutob kay mag-prepare na po ko para kanyang hapon. So, daghang salamat sa inyo tanan sa pagtanaw sa tuwang live. Straight to the point. Straight to the point. Live.
Pasensya na kayo kung hindi ko na nata-timing talaga tuwing 11 in the morning dahil sa may mga unexpected na mga pangyayari, hindi ako nakakapag-live, no? Kahapon nakapag-live ako kahapon 11:30 na eh. Mga 12, tinawag na ako ni Mrs. para magpananghalian. Sabi ko mamaya na, sabi niya hindi ako kakain. Hindi na kasi ako makasabay kumain eh. So hanggang dito na lamang po ako. Salamat po sa inyong panonood. Ito lamang sa Straight to the Point. Ito po si Jando Alabado. Ang sasabi po sa inyo, if you learn to be fluent to adapt, you will be unbeatable. Okay? Pro Deo et Ecclesia sa mga kasamahan ko at paalam na po sa inyong lahat. Bye-bye. At yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point!